Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. Sa video ito guys, makinig tayo sa salita ng Diyos na ihatid ko sa inyo mismo tungkol sa mga dakilang utos ng pag-ibig na mababasa natin sa Marcos chapter 12 verse 31. So yun guys, dapat natin mahalin ang ating kapwa gaya ng pagkamahal natin sa ating sarili guys. So yun guys, para sa bumensahe na yan, panoorin nyo ito. Maayong gabi isa tanan. Maayong gabi. So, diretso na tayo. Kay, alas 9 na. Medyo taas-taas ni. So, atong paspason. Sa mga dakilang utos ng pag-ibig, makita sa Marcos 12:31. Ang pangalawa ay ito. Mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Wala nang utos na higit sa mga ito. So yun. Lord, salamat Lord sa gabi ito sa amin. Pag-itipon Lord, kayo po gumabay sa amin sa gabi ito. Gabayin niyo po ako sa pagkabahagi ng salita sa gabi ito. Naway tumingin mo sa puso na isipan ng bawat isa at sa kanilang puso, Lord. In Jesus' name, Amen. So, alam niyo pa pangatlong gawa ko na ito. Kasi yung una, dapat third week pa ako. So, yun yung unang ginawa ko, yung third week sa Colosas. Yung sumunod, yung verse ng second week, unang Pedro 4:8. Sabi ko parang, mali yata na out of topic ako. So, gawa ko ulit, pangatlo na to. Sa Marcos 12:31. So, dito tayo sa point number 1. Ang utos ng pag-ibig. Mahalin ang kapwa tulad ng sarili. Mabasa sa Mateo 22:39. At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad nito. Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So yun, ang utos sa Marcos 12:31 at Mateo 22:39 ay nanggaling sa 10 utos ng Panginoong Diyos na ibinigay ng Diyos kay Moises sa bundok ng Sinai. Pero mag-focus tayo sa next 5 sa 10 utos na kung saan ang next 5 ay tungkol sa pagkamahal sa kapwa. Ang unang 5 ay pagkamahal sa Diyos. So yun yung shinare ni Pastor Hunter last Sunday tsaka yung Sister Lorna yung pagkamahal sa Diyos. So natukan natin yung ikalawang 5 ay yung pagkamahal sa ating kapwa. So kapag mahal mo ang iyong kapwa ay hindi mo siya pagnanakawan. Hindi mo aagawan ng gamit ng iyong kapwa. Hindi ka mang-hold up dahil ang hold up, pinipilit mo ang iyong kapwa na ibigay niya ang gusto mong nakawin sa kanya. Kapag mahal mo ang iyong kapwa, hindi mo kukunin o aagawin ang asawa niya, magkakasala ka ng adultery. Sa Tagalog, 2 ang termino ng adultery. Yung una, pangangalon niya. Yung ikalawa, pagkiapid. Sana ikabahan ng 2. Ang pangangalon niya ay nangyayari kapag isang taong kasal ay nagkikipagtalik sa hindi niya asawa. Halimbawa, may asawa na pero may relasyon sa iba. Sa batas ng tao, kapag ang nagkaso ang tunay na asawa, parehas kulong ang asawa at kabit. Kapag ang isang lalaki may kabit, kulong si lalaki at kabit at vice versa. So yung lalaki may kabit, yung babae may kabit, pareho silang kulong. Ayan. Ang pagkikiapid ay nangyayari kapag dalawang tao hindi kasal ay may ugnayang sexual. Halimbawa, pagkasintahan pero hindi kasal. Sa batas sa tao, kapag may bata na na-involve nang dahil sa pangangalon niya, ang mga magulang ay required magbigay ng financial support under the Bausi Law or Violence Against Women and Children Act.
So, ibig sabihin, kapag nabuntis ni lalaki si babae, ang magulang required magbigay ng financial support. Pag ayaw ng lalaki, pwede siya kasuhan under sa Pausi Law. Ano ba yung, kailan ko na nalaman, no? Yung kapag may relasyon ka sa kapwa mo kasarian, ang tawag pala din pakikiapid din. Yan. Kapag mahal mo ang iyong kapwa, hindi mo pagkibintangan ang iyong kapwa na wala kang ebidensya o hindi ka sasaksi laban sa iyong kapwa nang walang katotohanan. So isa to sa tinuturo sa values ang sabi, you should not give false testimony over your neighbor. Ayan. So hindi ka magbibintang sa kapwa mo na walang ebidensya. Sa batas ng tao, ang pagbibintang sa kapwa natin na walang ebidensya, ang may kasong libel kapag verbal. Cyber libel naman kapag ginamit ang social media. Sa paninira, ang pagbibintang sa ating kapwa na walang ebidensya o pagsaksi sa walang katotohanan ay hindi tatayo sa korte. Dahil ang hahanapin ng korte ay ebidensya. So, halimbawa, kung nanira na yung kapwa, kinasuhan ka, dinamanda ka, pag walang ebidensya, hindi tatayo sa korte, dismiss ang kaso. Romans 13:9. Ang mga katusang, huwag kang mangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang maging sakim, at ang mga iba pa ay nagkapaloob sa isang kautusan. Mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng pagkamahal mo sa iyong sarili. Kapag mahal natin ang ating kapwa, hindi natin mapatayin ang ating kapwa. Ang pagpatay, hindi ibig sabihin na papatay ka physically. Pero pwede tayo pumatay spiritually sa pamagitan ng gusinta natin sa ating kapwa na masakit na salita na pwede niyang dalhin habang buhay. O pwede rin siyang magtangka na magpakamatay dahil sinabi natin masakit na salita. So yung kapag natin ating kapwa, hindi natin papatay ng ating kapwa. No? Kapag mahal natin ating kapwa, hindi tayo magiging sakim, hindi tayo magkakaroon ng pag-anasa o magka-obsesyon sa material na bagay ng ating kapwa. Katulad ng pera o kapangyarihan. Kapag nasa tayo sa ari-arian ating kapwa, pwede tayong kapatay para makita natin ang ari-arian ng ating kapwa. Ang tawag dyan, sakim. Sa Galatia 4:14. Sapagkat ang buod ng kautusan ay nasa isang utos, mahalin mo ang kapwa gaya ng iyong sarili. Ikalawang punto. Second point, ang kahalagahan ng pag-ibig. 1 Corinto 13:13. At ngayon, ang tatlong bagay na ito ay nanatili. Ang pagtitiwala, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Kapag minamahal natin ating kapwa, dapat nating pagtiwalaan at magkaroon tayo ng magandang pag-asa dahil dakila ang pag-ibig natin sa ating kapwa. So kung mahal mo ang kapwa mo, dapat mayroon kang tiwala sa iyong kapwa. Hindi naman makisama sa iyong kapwa nang wala kang tiwala sa iyong kapwa. Ayan. Rom 1:13-34-35. Kaya isang bagong utos ang ibibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Gamitin din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat na mga alagad ko kayo. Amen. Inutusan tayo ng Diyos na mahalin natin ang ating kapwa o magmahalan tayo dahil minamahal tayo ng Diyos. Kung paano tayo minahal ng Diyos, ganoon din dapat tayo magmahal sa ating kapwa. Kapag tayo nagkamahalan, makikita at malalaman ng lahat na tayo ay mga alagad ng Diyos. Unang Juan
4, 7, 8. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang sino mang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kapag minamahal natin ang ating kapwa, mapatalayan natin na tayo ay mga anak ng Diyos. At nakikilala natin ang Diyos. Kapag hindi natin minamahal ang ating kapwa, ay hindi tayo nakakakilala sa Diyos. Dahil ang ating Diyos ay pag-ibig. Inutusan tayo ng Diyos na mahalin natin ang ating kapwa dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Third point, pamumuhay ng pag-ibig. Unang Juan 3:16. Ganito kamahal ng Diyos ang sanlibutan. Binigay niya kanyang kaisa-isang anak upang ang sinamang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pagmamahal natin sa ating Panginoong Diyos, ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos ang kanyang kaisa-isang anak niya na ang Panginoong Hesukristo. Kapag tayo sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, hindi tayo mapahamak sa apoy ng impyerno, kundi magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa langit. Amen. Amen. Sa Roma 5:8, ngunit pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. So, pinakita sa atin ng Panginoon Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin noong tayo makasalanan pa. Namatay si Kristo para sa atin. Ganon kalaki ang pag-ibig sa atin ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Sa ilang buhay ng Panginoong Jesus ang binigay niya sa atin. Kaya yung pag-ibig ng Diyos pag ganon. Ayan. Unang Juan 3:16-18. Sa ganitong paraan natin malalaman ang tunay na pag-ibig. Inialay sa Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din natin iaalay ang ating buhay para sa ating mga kapatid. Kung sino man ang nasa maayos sa pamumuhay at ay kita isang kapatid na nangangailangan, ngunit hindi naman niya ito tinutulungan, masasabi ba natin sumasa kanya ang pag-ibig ng Diyos? Mga minamahal kong anak, huwag tayo magmahal sa salita lamang, sa halip kita natin sa gawa na tunay tayo nagmamahal. Amen. Kung mahal natin ating kapwa, kaya dapat natin tulungan ang ating kapwa at ang mga nangangailangan. At doon natin manasabing sumasa atin ang Diyos. Kung hindi tayo tumutulong sa mga nangangailangan, wala sa atin ang Panginoong Diyos. Huwag tayo magmahal sa salita lamang, dapat natin ipakita sa gawa na totoo tayo nagmamahal. Dahil sa pagmamahal natin sa ating kapwa, dapat din natin iaalay ang ating buhay sa ating kapwa. Conclusion. 1:13-34-35. Nabasa natin yung kanina sa Joshua tayo sa pagmahalan tayo kung paano tayo minamahal ng Panginoong Jesus. Ganon din dapat ang ating pagmamahalan. Kapag minamahal natin ang ating kapwa, malalaman ng lahat na tayo ay alagad ng Panginoong Jesus. Unang Juan 4:11. Mga minamahal, ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin na dapat lamang na mag-ibigan tayo. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din nating mahalin ang ating kapwa. So sa ating challenge, Galatians 6:2, ibigin ninyo ang isa't isa, bigyan ninyo isa't isa sa mga problema at sa mga ganitong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Kapag minamahal natin ang ating kapwa, magtulungan tayo sa isa't isa at matulungan natin ang problema ng bawat isa. Sa ganitong paraan, matutupad natin ang mga kautusan ng Panginoong Hesukristo. So, ang last message,
If we love our neighbor, we will go down any road at any cost. Wherever the Lord will lead, we will follow, because we know that the Lord has called us to take up our cross down any road at any cost. And lastly, let us tell the word of God's love, the greatest love the world has known. Walk every step, every mile, every road, and tell the word of God's love. In Jesus' name, Amen. And guys, yun yung napakinggan at napanood ng aking mensahe tungkol sa mga dakilang utos ng pag-ibig na mababasa ulit sa Marcos chapter 12 verse 31. So yun guys, sana inspire kayo at bless kayo sa message na pakinggan ninyo ngayon. Kung gusto niyo yung video ito guys, please like, share, subscribe, click the bell icon para updated kayo sa mga videos na upload ko pa. Kung nanonood kayo sa Facebook guys, paki-follow naman ang ating Facebook page. Bye!